Magandang araw po sa inyong lahat. Ipinapahayag namin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa low pressure area na aming patuloy na binabantayan. Nakasalukuyang matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao ngayong araw ng Lunes, ika-24 ng Nobyembre taong 2025. Batay sa pinakabagong larawan ng satellite, ang LPA ay nakakaapekto na sa Visayas at Mindanao na nagdudulot ng malawakang pag-ulan. Lubos kaming nagbabala sa ating mga kababayan tungkol sa posibleng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na bahagi. Inaasahan na ang LPA ay magkakaroon ng landfall ngayong araw sa mga lugar ng Surigao del Norte at Dinagat Islands, at may posibilidad itong maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Kapag ito ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility bilang ganap na bagyo, tatawagin nating Bagyong Verbena. Sa aming patuloy na pagsubaybay, napansin na bahagyang nagbago ng direksyon ang LPA habang ito ay dumadaan sa Visayas ngayong araw. Dahil dito, lubos na kinakailangan na ipaghanda ang ating mga kababayan sa malalakas na pag-ulan na dulot ng masamang panahon. Ayon sa pinakabagong satellite image, ang LPA ay napakalapit na sa ating kalupaan, may layong 120 kilometro silangan ng Surigao del Norte, at patuloy na nagdudulot ng malawakang pag-ulan. Kapag nakapag-landfall na ang Bagyong Verbena sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, tatahakin nito ang southern bahagi ng Leyte, kabilang ang Pintuyan, Liloan, Hinundayan, Maasin, at Poro Islands. Mula roon, lilipat ito patungo sa hilagang bahagi ng Cebu, patuloy sa hilagang bahagi ng Negros Islands Region, hanggang sa maabot ang Iloilo, Capiz, Antique, at Guimaras. Pagkatapos nito, tatahakin nito ang timog bahagi ng Mimaropa bago muling maglandfall sa Coron, Bintuan, at Busuanga, bago tuluyang makatawid ng ating kalupaan. Mahalagang tandaan na lalong lalakas ang Bagyong Verbena kapag ito ay nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa, na lalong apektado ang ating mga kababayan doon. Kapansin-pansin ang paghila nito ng hanging nagmumula sa hilagang at silangang bahagi ng bansa na nagpapalakas pa sa lakas ng bagyo. Habang ito ay nasa kanluran, lalong lalakas din ang hanging amihan at si Shearline na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa Luzon na hihilahin din ng Bagyong Verbena. Inaasahan ng landfall ngayong araw, ngunit manatiling alerto pa rin sa posibleng pagbabago sa landas ng bagyo dahil patuloy itong may dalang malakas na hangin. Weather advisory at inaasahang pag-ulan. Dahil sa malawakang pag-ulan na inaasahan, may nakataas na weather advisory o babala para sa malalakas na pag-ulan na mararanasan sa pagdaan ng Bagyong Verbena. Ngayong umaga, inaasahan ng pag-ulan na umaabot sa 50 hanggang 100 mm sa mga lugar ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Agusan del Sur, Bukidnon, Northern Samar, Eastern Samar, at Samar. Habang tatahakin ng Bagyong Verbena ang kalupaan, mas malakas na pag-ulan na umaabot sa 100 hanggang 200 mm ang inaasahan sa Dinagat Islands, Southern Leyte, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Masbate, Sorsogon, Albay, at Oriental Mindoro. Samantala, 50 hanggang 100 mm na pag-ulan ang inaasahan sa Negros Oriental, Siquijor, Antique, Occidental Mindoro, at Palawan. Dahil sa epekto ng hanging amihan at Shearline, makakaranas din ng 50 hanggang 100 mm na pag-ulan ang Bubuan Group of Islands, Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at Marinduque. Inaasahan na lalong lalakas pa ang epekto ng amihan at Shearline sa mga susunod na araw. Hinihikayat ang lahat na manatiling alerto, sumunod sa mga payo ng inyong lokal na pamahalaan at awtoridad sa panahon, at maghanda ng kailangang gamit para sa anumang posibleng krisis na dulot ng Bagyong Verbena. Dahil sa epekto ng hanging amihan at si Shearline, makakaranas ng pag-ulan ngayong araw ang maraming bahagi ng Luzon, kasama na rito ang pagkulog at pagkidlat. Ang mga lugar na apektado ay ang Cagayan Valley Region, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Metro Manila, Calabarzon, Quezon, Camarines Norte, at Camarines Sur. Inaasahan ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, kaya lubos nating ipinapayo sa mga kababayan na maghanda laban sa posibleng pagbaha. Sa natitirang bahagi ng Bicol Region, makakaranas din ng pag-ulan na dulot ng low pressure area na kasalukuyang pinamamahalaan natin. Para sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, at Ilocos Sur, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hanging amihan.
Sa Mimaropa, inaasahan naman ang bahagyang maulap na panahon na may mga lokal na bagyo ng kulog na nagdudulot ng biglaang buhos ng pag-ulan. Weather in Visayas, Mindanao, and Palawan. Lubos nating ipinapahanda ang mga kababayan sa Visayas, Mindanao, at Palawan sa malalakas na pag-ulan na dulot ng LPA na may posibilidad na maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Ang malawakang pag-ulan ay lalo nang mararamdaman sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan inaasahan ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog at posibleng pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng bansa. Gayunpaman, hinihikayat ang lahat ng mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat lalo na sa silangang at kanlurang bahagi ng Luzon, dahil may inaasahan pa ring mataas na pag-alon na lubhang mapanganib. Iyan po ang pinakabagong update sa lagay ng panahon sa ating bansa. Ingat po tayong lahat at manatiling updated sa mga susunod na ulat. God bless po sa inyong lahat.